Oh, baka pati ako mapasabi na. Oo. Anyway, Attorney Melvin, well, igagalang po namin kung hindi ho ninyo masasagot for some technicalities. Yun hong usapin nitong mga discrepancy sa mga dokumento ng NBI concerning po sa kasong isinampa laban kay VP Sara, itong mga grave threats po at yung inciting to sedition. Pwede ho bang mahingian namin kayo ng reaksyon doon po sa mga napanood natin kahapon? Well, base naman po dun sa testimonya ni Director Lotok, makikita naman po natin talaga may mga typographical error. Alam niyo po, para po ma-contextualize po natin, nakikita ko po yan kasi yung pong mga minsan pinapadalang communication at sa buwina po, templated na po yan eh. Minsan nangyayari, cut and paste, hindi po napapalitan yung date na nakalagay, nalalagay lang yung isa sa buwina, yung title, na nakita ko po yan, ako mismo personally nung inabot ko po. Minsan po, oversight or pagmamadali, hindi po na-edit, kaya po pumapasok ng ganyan. Ang sabi ko naman po dyan na normally as a lawyer, at hindi po as a director, is yung substance naman po din yung importante dyan eh. At dun po sa parang isang instance na nagkamali yung date, effectively parang hindi na po dapat naging material dahil sinabi naman na yung lawyer mismo ni BP Sara nag-respond po doon sa pinadala po na sabina na yan. So, ayan na lang po yung nakikita ko mong paliwanag dyan at meron din po siguro yung time yung pagtatatak. Minsan pag nagtatatak, hindi na-adjust yung mga dates, ganyan po. Okay. So, at the end of the day, babalikan po natin yung substance po palagi ng dokumento po. Yes, sir. Yung nga po, yung materiality ng error doon po mismo sa main case, ika nga po, Attorney, Director. Pero kasi kahapon po may mga, kung napanood ninyo, pinupulaan ng NBI, no? So dito po, ano leksyon dito? Considering nga po na kayo po ang pinaka, di ba? NBI nga kayo na hindi po maturingan na parang burara o pabaya o hindi thorough ang NBI po sa gantong mga uri po ng usapin, Director? Tama po yan. That's why I made the directive that everything should be proofread, check. Kaya nga po kayo, mga pinipirmahan ko, ilan yung naka-initials dyan. Pero ako po mismo, binabasa ko rin po muna bago ko po mapirmahan yan. That, I think that should be the practice po, hindi lang sa NBA, kundi sa lahat. Sapagkat sometimes, nagiging material po yung mga dates eh. Buti na lang dito sa pangyayaring to, yung date sa maliman na ganyan, alam naman natin na it is unlikely na ganun yung date dahil hindi pa nangyari yung event may sa pinaka na before that. Opo. Sige, pero just to put things in the right context at tama po ang pagtangkilik natin, itong mga dokumentong ito, panahon pa ito ng inyong predecessor. Tama po kayo. Inabutan ko na po yung mga dokumentong yan. Lahat po yan ay akin ang inabot dahil malala niyo po, ako po yung nag-assume February 20 po eh. The documents that's being discussed either dated November, December, January, February 11. That's the nearest to my assumption, February 10. Okay. Dahil February 20 po ako nag-assume po. Opo. So kayo ho ba upon assumption, meron ba hong ongoing investigation sa threats naman sa buhay ni Vice President Duterte? Well, na-report din po sa akin yan. Pero yan po kasi that is a subject that probably will cover my testimony, certain. So baka hindi ko po ma-discuss in length, Baka may magtanong po sa akin dyan, Opo. Pero you are very much aware of the Opler-Romanov. I heard that. Narinig ko po yung Romanov na yan na yung Oplan at yung Romanov na ginamit na rin po dati ng kapatid niya. So, again, certain, baka papunta na tayo sa mga magiging coverage na Opo. Pero, do you believe personally that your testimony is still material dito po sa grave threats and inciting to sedition issue na ito? Or your presence will just excite some people? Well, that is left to the assessment of the prosecution and the materiality will be determined by the impeachment court po, by the center judges, kung ang testimonya ko po ay kailangan sa
pandinig na yan. Opo. Ako lamang po, I'm responding to a subpoena sa akin at invitation din ng committee to be a witness, and I feel that it's part of my mandate as my job as the director po. Kayo po ay pinasubpina ng prosecution. Ang prosecution po ay doon po sa pre-trial order na lumabas, ay nakalista po ako na testigo. Ang pagpunta po sa korte, certain, alam naman po natin, I'm sure, alam niyo po, is either by subpoena or voluntary. So ako naman po, hindi naman na kailangan isubpoena. If I'm called to be a witness, voluntary po tayo pupunta dyan. Kasi normally po yung subpoena, that is the power of the court to force attendance, yung mga ayaw mag-attend or kaya yung mga hindi malocate. Pero yung pong witness na nakalista, pwede nga pong mangyari niya kung nakaupo ka rin sa nanonood, pag biglang sinabing witness ko to, papaupoy ka po ng court. Ganyan po. Sa regular courts po, nangyayari yan when I was a practicing lawyer po at that time. Opo, pero kayo po personally, do you think na makakatulong po kayo sa prosecution or given the chance, gusto niyo umatras? Well, listed po ako doon sa pre-trial order as witness for both the prosecution and the defense. So, ang sa akin po, hindi po yung kung sino yung matutulungan. But I will be there, Sir Ted, mag-video chat na sasabihin ko po at sasagutin ng diretso kung ano yung mga katanungan, kung ano yung magtutulong po para magkaroon ng patas na resolution po itong nakaharap na kaso na ito at magagamit po ang testimonya. I will be more than willing and happy po na maging instrumento po dito. Okay. Are you willing to face a bloodbath kung sakali po? Basta hindi po ako blooded, okay na rin po siguro. Well, I'm willing to answer all the questions po na according to my knowledge, sa akin pong nalalaman in my capacity as the director of the NBI. Okay, sige po. So, meantime po, ang petsa po ninyo talaga July 20 na. Yun po yung narinig ko kahapon na Lunes, pero alam niyo po, may mga strategy ang mga prosecution, defense, kanya-kanya po yan. So, kung meron pong adjustment, anytime naman po when they call me, earlier, later, or 20, doesn't matter po to me, I will be there po. Yung importante pong conference ho ng mga katulad ninyo, ng mga direktor ng mga prime investigating agencies worldwide, sino na pong pupunta ron? Well, ganito nga po yan. Buti po tinanong ninyo, Sir Ted. Totoo naman po yung sinabi ni Senator Alan Peter na pwede naman deputy pumunta. Katunayan, meron naman na po ako assign na pupunta. Kasi July 6 or July 7 dumating invitation. Sabi ko nga, I will be witness. So baka hindi ako makakapunta dyan dahil mag-witness ako. Pero ang nangyari po kasi rito, Sir Ted, there is a communication to me that the possibility of me personally talking to Director Kash Patel. Alam niyo po, pinadala niya po kasi ako ng sulat na commending me and the NBI for helping them dun po sa mga wanted na na-extradite namin ng mabilisan. And there are other issues on the side na kailangan namin po mapag-usapan. Kaya there's a possibility, actually mukhang it's being arranged na magkaharap po kami on the side. Kasi ang conference po talaga mag-start ng 20, pero doon sa letter nilagay niya 21, 22. So parang we're looking at it yung pong kanyang FBI liaison dito sa US Embassy rito na nakakausap namin lagi. Binanggit po na yung strong possibilities. Alam niyo po yung importance ditong conference na to. This is one of the point system po dun sa, alam niyo po yung sa money laundering na kung nakaalis tayo ng gray list, every 8-9 years po may audit. In 2027, there will be an audit. And yung attendance po natin dyan, kasama po sa point system, so sa PATF po na tinatawag. Kaya ganun po ka-importante sana yon. Pero at just the same, alam ko po na mas importante sa ating mga mamamayan po, yung nangyayari pong impeachment trial ngayon po dito. Okay, so yung nga po, pag talaga hindi kayo makakapunta, yung inyong deputy po ang pupunta na lang. No? May naka-assign naman po akong tao. Pero yung pong opportunity to personally have communication with the director, ay mukhang saka na lang po siguro mangyayari yun. Meron bang mga taga French, mga pwede pag-usapan si Saldico? Well, regional po to. Regional, at okay. po yung pinag-uusapan. Po, kaya
Medyo Okay. ano po, hindi po katapos na gano'n po. Ibang topic po naman po yan. Eh, ano po. hindi. Gusto ko lang matanong, ano na nangyari kay Saldico? Alam niyo yun? Eh, tama Opo. po kayo. Tama po kayo kasi ang isa po sa topic namin for the personal discussion namin sana di Director Caspatel, yung mga nasa most wanted nila, which is natulungan po natin sila. Oo. Yesterday, meron na naman po tayong for turnover sa kanila na nakuha po natin. Okay, sige po. So, good luck po, Attorney Director, sa inyo Salamat pong po. pagharap sa impeachment court. Salamat po. Manonood po kami. Ano po? Salamat po, Sir Ted and Lady Chacha. Pasensya na po yung ibang tanong ay hindi ko po Opo, talaga. we understand. Opo. Thank you, sir. Salamat na marami. Salamat po. Ang pinag-uusapan natin dito ay napakahalaga. Yes, sir. Opo, at ito pong mga kasong ipinatong sa inyo, perjury, robbery, extortion, theft, mainam po ito As I've said, Your Honor, in the NBI, we avoid the noise. We just finish the job, sir. Opo. Maari po ba makapagtanong sa ating mahal na saksi? Opo, Your Honor. Opo. Maaari po. Ang una ko pong katanungan sana ay taga saan po kayo na lugar, na probinsya? Tacloban, sir. Tacloban. Tacloban City, Opo. sir. Kayo po ngayon ay Regional Director ng NBI sa BARM. Yes, sir. Opo. Yun po ba ay isang promosyon para sa inyo na madala sa BARM? Dahil totoo po ba na kayo ang tinatawag na Golden Boy ngayon sa NBI? I cannot comment on that po, Your Honor. Kasi po ang Nasa BARM po ako. Wala ho ako ngayon sa Opo. main office, sir. promotion po ba yon? Yung napunta kayo sa BARM? Balita ko po kasi ilang beses na kayo na-promote sa NBI. 12 years na po kayo no, sa NBI. Yes, sir. Opo. Ilang beses na po kayo na-promote? Since na pumasok ko ako sa NBI, Opo. sir. From investigation 1, 2, 3 noong 2015, 2016. Well, nung mula ako nang pumasok ako sa academy, from investigation 1 hanggang ngayon sa regional director, sir. Ilang beses po yan? Sa isang taon po Sa isang taon? Anong taon po, sir, ang tinutukoy nyo? Bago po kayo napunta sa BARM. Bago ho ako napunta sa BARM, regional director po ako ng Mimaropa, May maropa. Region 4B, sir. Opo. Kayo po ba ang pumili sa BARM? Na Hindi kayo po, sir. mapunta to? In the exigency of service, doon po kami nilalagay kung ano ang tingin ng direktor na makakatulong kami sa bureau. Bakit po kaya naisip ng direktor na sa BARM po kayo? Kayo po ba ay may kaalaman sa Islam? Hindi ko po alam kung ano ang naging basis ng direktor, pero Kayo po mismo. Kayo po mismo. Ang BARM po kasi is Muslim Mindanao. Yes, Your Honor. Opo. Meron po kayong kaalaman sa Islam? In terms of what do you mean kaalaman, sir? Yung Sa religion po ng Islam kasi Muslim Mindanao. So, ibig sabihin, kahit basic po siguro ng Islam, no? Yes, sir. Kahit naman ho sino pwedeng i-assign kahit saang regional office dito sa Pilipinas. Di ba po parang Regional autonomy ang autonomous region ng Muslim Mindanao. So, kailangan man siguro kahit paano meron kayong kaalaman sa Islam. Konti siguro, sir. Ano po yung konti na yun? Well, isa po akong Kristiyano at hindi ko ho malalaman yung kabuuan nung Siguro po dapat meron kayong basic din na knowledge ng Islam. Ano? Sa pangalawang tanong po, okay na po yun. Pangalawang tanong po, meron po ba kayong, sa tagal nyo po, sa NBI, 12 years, meron po ba kayong na-encounter na kaso ninyo sa NBI? Kayo po mismo na-filean ng kaso? Your Honor, normal ho sa mga NBI agents na makakasuhan, in fact, maging sa sinumang law enforcement agency, that's the price we pay for doing our job and for protecting the country. As a matter of fact, in the NBI, Your Honor, we avoid the noise. We just finish the job. So, sir. ano po yan? Yes? Yes po yan? Yung sagot nyo? Yes? Normal ho yan yun sa amin. So, yes po. Attorney Loto, kindly answer the question. Yes, sir. Oh, yes. Ano pong, pwede po bang malaman kung ano pong mga naikaso sa inyo?
Well, wala ho pa akong natanggap na official case galing sa ombudsman, pero may nakita na ho akong complaint na binigay sa akin from NBI. Hindi ko na humaalala yung sa case na yan, pero nung chinek po namin yung case na yan, Your Honor, sabi ko doon sa mga kasama ko, tingnan nyo nga yung validity at authenticity ng case na to. Pinuntahan ho namin yung nagnotaryo, I think meron Makati po, ano? Court yun. Yung Makati Court, nag-issue ho ng certification na fake yung notary. Diyan sa reklamo na yan. So sabi ko, huwag nyo nang pansinin, marami tayong trabaho. Kung fake yung notaryo na yan, mere scrap of paper yan. Huwag na nating pansinin. Although, nag-aantay po ako, Your Honor, na mag-notify sa akin ng OMB kasi sasagutin po namin na eto ho ang nakaalap namin, may dalawang Chinese na nagreklamo. Chinek ho namin doon sa BI, yung dalawang Chinese na yan, I think, 9 months nang overstay at pinaghahanap din ng... Ano pong kaso po Bureau of yung Immigration. ipinatong sa inyo? Anong kaso? Hindi ko maalala, Your Honor. May mga kaso ho doon na nakalagay. Pero again, sabi Wala ko po nga, kayong isa kahit maalala na ipinatong sa inyo? if I'm not mistaken, arbitrary detention, may ganun ba? May unlawful arrest? Wala ho sa akin ng record kasi nga, sabi ko nga, nung makita namin na fake yung notary, hindi na ho namin binigyan ng pansin, Your Honor. Kasi napakakapal po nitong hawak ko. Wala akong problema, Your Honor. Sasagutin po kakapal. namin yan. Po. Sasagutin ko Hindi po niyo yan. pa po nasagot magmula noong February 29 Kasi wala pa hong official notice galing sa kung anong ahensya. na nakarating po sa inyo. Wala pa. Wala pa ho. Ang nakuha ko lang, yung kopya niyan, siguro may nagpadala sa akin. Sabi ko, teka muna, wala akong official na nare-receive from OMB. So, nung chinek ho namin, kung nag-i-exist ba yung kaso, fake yung notary, hindi na namin So, ibig niyo binigyan ng pong pansin. sabihin hanggang ngayon, hindi kayo sigurado kung nag-i-exist to. Dapat may notice na ako from ombudsman. Di ba po dapat ang reaction ng isang tao kapag may kaso, harapin? Precisely, Kasi Your Honor. Hinihintay ko nga po yung notice from ombudsman na pag meron na hong notice Wala ang po kayong ombudsman- notice hanggang ngayon? sa Wala pa ombudsman? po, Your Honor. Yun nga ang inaantay ko kasi sasagutin namin kasi meron po kaming certification na fake yung notary. Inaantay ko po, Your Honor. Mas maganda po, maharap nyo kagad. Definitely, hindi ko lalong-lalo namin na po- tatakbuhan yan, sir. Kasi napakahalaga po ngayon nito. Yes, sir. Oo, ito po ay ang pinag-uusapan natin dito ay napakahalaga. Yes, sir. Opo, at ito pong mga kasong ipinatong sa inyo, perjury, robbery, extortion, theft, mainam po ito As I've said, Your Honor, in the NBI, we avoid the noise. We just finish the job, sir. Opo. Meron po akong tanong, pangatlo. Opo. Kanina po na ang ganda ng talakayan nyo tungkol sa Romanov. Yes, sir. Opo. Alam niyo po ba yung istorya ng Romanov? At ang gaganda po ng mga sagutan ninyo, alam niyo po ba yung historical background ng Romanov? Ang alam ko lang po dyan, Your Honor, yun yung nangyari sa, I think, Tsar, kung hindi ako nagkakamali sa Russia. Sa Russia. Opo. Sino po ba yung nakakalaban ng Tsar? Again, hindi ko po maalala, hindi ko po nakita yung buong... Yun. Kasi napakahalaga po malaman ng taong bayan kung sino po ang tinatawag natin na Romanov at sino yung nakalaban nila. Kasi po, katabi ko ang isa sa Marcos family. Yes, sir. Alam naman po natin lahat, batid natin lahat, na si Apo Lakay, Ferdinand Marcos Sr., ang number 1 na lumaban sa komunista dito sa Pilipinas. Batid naman din po natin na ang nag-execute sa Tsar kay Nikolai at sa kanyang mga anak, sa kanyang pamilya, ay ang komunista. Alam mo po ba niyo? Yes, sir. Opo. Ngayon, sino po ba ang pangalawang pangulo na lumaban sa komunista? Sino po, sir? Ay di si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hindi ba po dapat isipin natin yung Romanov ay tungkol sa threat na pumapasok sa mga pamilya na mga namumuno dito sa ating bayan na lumalaban sa komunista. Komunista po ako Gusto ko lamang pong alamin ninyo. Yes, sir. Well, insofar as the investigation on the issue of whether or not may Romanov or operation of Romanov, ang sabi ko po kanina,
Nasa intelligence service po namin yan. At I think ang makakasagot po niyan, Your Honor, yung director po namin. Opo, kasi nabanggit nyo kanina sa usapan po ninyo, si Baste. Yun Na po yung... sinasabi nyo po kasi kanina, sa usapan po ninyo, sa napakagandang usapan, na yung Romanov, hindi na ipapaliwanag kasi kung ano ba yung ugat nun. Napakahalaga po na alam natin yung ugat. Si Presidente Marcos Sr. ang lumaban sa komunista, kaya nagkaroon ng threat noong 1986. Yes, sir. Ngayon, sinasabi ni Baste na nagkakaroon ng threat sa kanilang pamilya sapagkat alam naman nating lahat na ang nagpatuloy ng paglaban sa komunista pagkatapos ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay si Inday Sara Duterte, ang ating Vice President. Sumasang-ayon po ba kayo doon? Wala po akong personal knowledge, sir. Ay, bakit po kayo walang personal knowledge? Eh, yun po ang sumunod na assignment ng ating Vice Presidente pagkaupo niya. Siya po ang nag-take over ng NTF-El CAC. Hindi po alam ng NBI yun. Well, nag-NTFL ka siya, pero yung factual circumstances doon, Factual, wala pa po akong... wala po kayong... Pero alam niyo po, sagutin na lang po ninyo na siya ang nag-take over ng NTF-El CAC. Yes, Your Honor. Opo. Isa na lang po, ginoong tagapamahalang hukom. Sabi niyo po kanina, ulitin ko lang po, gusto ko lang pong malaman uli. Inamin niyo po na wala kayong personal knowledge tungkol dun sa threat ng Pangulo. Ng pangalaw, sabi niyo po kanina, wala kayong personal knowledge na kumuha na ng assassin o papatay sa Pangulo, ang pangalawang Pangulo. Narinig ko po kanina. During that time? Yes or no lang po. During that time, ongoing ho ang validation namin, So, sir. ibig niyo pong sabihin ngayon, meron na kayong personal knowledge na meron na kayong... Hindi po, ongoing po ang validation. At sabi ko nga po, ang makakasagot po niyan, yung intelligence service namin at ang director po namin, sir. So hanggang ngayon po, wala pa kayong personal knowledge. In so far as the cybercrime division is concerned back then, Hindi po, ongoing ngayon ho po. yung Yes or no po? validation. Ngayon po, sir. Mahal naming saksi. Ngayon po. Kung ako tatanungin, wala pa po akong idea, pero baka meron ang intelligence service o ang director po namin. Attorney Lato, kindly answer the question directly. It's answerable by yes or no. And I think Yes, you sir. know the answer. Opo. Well, ako personally, wala pa po, sir. Yun lang po. Maraming salamat po, Thank mahal you. na saksi. Thank you, sir.